Kumusta? Simula na pumasok yung April, grabe na yung init. Pumapalo na tayo ng 40, 41. Kaya yung mga manok, kung mapapansin nyo, nahihirapan na rin minsan, naiinitan na talaga. Nakaganyan na yung pakpak. And kaya kinausap ko yung isang doktor kung paano ba pwede natin gawin kapag ganitong summer at napakainit. Napakamahalaga daw na mag-record tayo ng outside temperature, tsaka inside temperature, and yung humidity. Kapag daw 30 to 34 degrees, kaya pa yan ng manok, okay pa. Pero kapag 36 na, ayan na, hirap na sila. Ngayon, ang tanong, kung tunnel vent na yan at nakabubong, bakit umiinit pa rin yung bahay? Yung radiant heat daw, yun ang gagaling yan dun sa bubong at sa pader. Kaya usually sa ceiling natin, naglalagay tayo ng insulation at sa sidewall, may ginagamitan ng sandwich panel, yung polyurethane walls. Ngayon, sa mga CCS1, CCS2, yung mga dating klaseng bahay, usually ang gamit nila yung laminated foil, yung reflective. Nakakabawas yun ng mga 2 to 3 degrees. Ngayon, after ilang years, may naglabas ng glass wool. Yung makate, yung kulay pink ba yun o yellow? Nakakabawas naman yun 4 to 5 degrees. So, kapag mga pumalo ka na ng 38, 39, medyo kakayanin pa rin pababain yung temperature. Medyo okay pa rin. Pero recently, grabe na talaga yung init. Umabot na tayo ng 40, 41 dahil nga sa heat wave. And buti na lang, merong bagong insulation na ang tawag ay cellulose. Yung mabuhaghag na papel. Nakakapagpababa yun ng around 6 to 7 degrees. Pwede pa rin maging komportable ang mga manok natin. Ngayon, ang problema, paano kung yan na yun? Kung yan na yung insulation na gamit natin, hindi pa rin kaya. Ano yung mga pwede nating gawin na paraan para mapaginhawa naman yung pakiramdam ng mga manok? Now, of course, ang susolusyonan mo daw talaga dapat ay yung problema. Ang problema ay kulang ang insulation, kaya dapat magdagdag ka ng insulation. Pero kung wala pa nga yun, ano yung pwede nating paraan na pwedeng gawin? Unang-una, pwede tayo magdagdag ng fans. Ngayon, mahalaga na alam nyo kung ano yung airspeed ng fans ninyo. Yun ang magdidictate kung gaano ba niya kabilis matatanggal yung mainit na hangin sa loob ng bahay. And second thing is, dahil nga tunnel vent yan, make sure na airtight ang bahay. Walang siwang na yung mga bintana, pinto, ganyan. Dapat airtight kasi hihina ang higop ng fans kapag mayroong mga siwang. Ngayon, ang tanong, paano kapag brooding stage? Bata pa yung sisiw. Pwede pa rin ba? Kapag nagdagdag ka na ng mga 3 to 4 fans, mararamdaman na ng sisiw yan, yung certain airspeed na yun. Around 200, 300 feet per minute. Pag naramdaman nila yan, maaari silang umupo. Ibig sabihin nun, pag umupo, nilalamig na, at pwede silang mabansot, at pwede rin silang mahirapan huminga. Now, number 2, pwedeng gamitin yung cooling pads. Ngayon, kapag brooding stage ulit, medyo critical. Kasi pag bata pa at brooding, syempre, kailangan mong i-keep yung mainit na lugar sa bahay. Ngayon, pwede bang paandarin ng cooling pads? Iba't iba ang pananaw ng bawat growers and iba-iba rin ang methods nila. Syempre, iba-iba rin ang equipment at ang skill level nila, ang experience. So, possible, pero kailangan maging maingat. Unang-una, titingnan natin yung humidity. Kapag sobrang init at hindi naman humid, maybe around 50% ang humidity, ibig sabihin, natuyo na yung moisture sa hangin. Paano natin palalamigin? Pwede tayong mag-introduce ng moisture to around 60 to 70%. Kapag tumaas ang humidity, bababa ng konti yung temperature. Pero iingatan lang talaga na huwag sumobra ang humidity kasi maaari naman silang sipunin. Ngayon, ang tanong, computed ba ang moisture na ini-introduce mo sa building?
Maaaring hindi. Kaya ang iba ginagawa nila, pinipitik-pitik o pakonti-konti hanggang sa matimpla nila ng tama yung humidity at temperature. Bakit ganoon? Kasi kapag di calibrated ang pump, hindi rin calibrated ang cooling pads. Basta nilagyan lang ng 2 horsepower na pump, hindi naman alam kung ano yung head pressure, yung gallons per minute na pinoproduce. Walang idea, kaya ang sagot, pinipitik-pitik. Kapano naman kapag malaki na yung manok? Yun, medyo mas okay siya. Full blast mo yung airspeed, pero medyo mas mabilis ang cycle time ng airspeed. Ngayon, kapag ganun na, ang maaaring maging limitation ng bahay ay yung supply ng tubig. Kasi kapag bumibilis na ang cycle time, ibig sabihin mag-i-introduce ng tubig or ng moisture sa bahay, gaano ba kabilis na ibabalik ng water supply yung tubig para dun sa bahay? Siyempre, ang sabi nga nila, bumabalik naman daw ang tubig dyan. Pero, yung nag-evaporate na tubig, gaano ba niya kabilis na re-replenish? Gaano kabilis na re-replenish ng water supply yung tubig? So, ibig sabihin, baka umaandar na ulit yung pump, hindi pa napupuno yung tubig. Maaaring magkasira naman. Ngayon, kapag kaminit ng panahon, maaari ring uminit ang tubig sa bahay. Ngayon, meron daw may common myth tungkol sa temperature ng tubig sa cooling pads. Yung iba daw growers, naglalagay sila ng yelo dun sa may cooling pads para daw pag nag-evaporate ay malamig. Pero, according sa science, di ba ang nag-evaporate ay yung mainit na tubig? And ang prinsipyo ng tunnel vent ay evaporative cooling. Yung nagpapalamig ay yung airspeed. Ibig sabihin, kung hindi naman nag-evaporate yung tubig, ano yung magpapalamig sa bahay? Wala, kasi nagko-condensate lang yung tubig kasi malamig. Ngayon, sa drinking line naman, maaari ring maging mainit yung tubig na dumadaloy sa drinker line. Kaya kailangan magpa-flush tayo para mapalitan ng malamig na tubig. Ngayon, kung magka-tap ang linya ng cooling pads at drinker line, dahil unang gumagamit ng tubig yung cooling pads sa harap, maaari namang mabitin yung tubig na nandun sa dulo ng drinker line. Hindi na natin yun mapapansin, makikita mo na lang yung mga manok, nakapila sila. Nag-aantay ng tubig. Doon ulit po mapasok yung gaano ba kaganda yung water supply natin. Kaya niya bang i-handle yung sabay-sabay na buildings ninyo, let's say 5 buildings yan, mainit ang panahon, mabilis ang cycle time ng cooling pads ninyo at nag-flush pa kayo ng drinker lines, kaya niya bang i-handle yung ganong karaming volume ng tubig? Ngayon, ano ang solusyon natin? Kung magpapatayo pa lang kayo ng buildings, maganda at very advisable kung mag-invest na sa magandang klaseng insulation sa ceiling at sa side walls. Yan kasi ang tinitipid kadalasan dahil pwede na yan. Hindi naman naiisip yung extreme cases kagaya ngayon, yung heat wave, every year naman yan nangyayari. At dahil niya mapapamahal ka dahil sa insulation, nahihirapan mag-decide. Kasi ma-appreciate mo lang naman yung magandang investment mo kapag ka bumaba na yung performance ng ibang farm, to sa'yo maganda pa rin kasi hindi naiinitan yung mga manok. Ngayon, syempre gumagawa ng cost-benefit analysis sa mga may-ari. Hindi naman yan lilitaw sa numero, pero ano ba ang katumbas ng peace of mind mo kapag may extreme cases katulad ng summer heat. Ngayon, kailangan siguraduhin na tama ang computation ng cooling pads based sa number of fans ng building. Kasi kapag maraming ang fans pero bitin naman ng cooling pads, mabubulunan pa rin o mabibilaukan yung fans.
Ngayon, yung bilang naman ng fans, nakakompute din yan based sa width ng bahay at kung gaano kalakas yung binibili ninyong fans. Merong document na nilabas yung Best Lab about sa rating ng fan, yung airspeed niya, tsaka yung capacity. Ililink ko na lang sa description yung document. Also, siguraduhin na airtight yung bahay, walang siwang, at nakasarado yung mga bintana, pinto. Ngayon, ito yung mga specs ng insulation, ng fans at cooling pads. Sa ceiling, kailangan 12 plus ang R value. Side wall, 7 plus. At yun nga, sa Best Lab, tingnan nyo na lang mamaya yung document. Ngayon, solusyon sa existing na building. Of course, kapag ka-downtime, kailangan i-assess ang fans natin. Kailangan bang i-maintain? Kailangan bang palitan ng fan belt? Gagrasahan ba yung pulley? Ano yung fan speed natin? Alam nyo ba? Merong Kestrel para ma-determine ninyo yung airspeed. Kung hindi kaya, may ibang fan na nagpapapalit na mismo ng fans nila ng mas magandang brand. Ano pa? Yung cooling pads. Kapag ka tumanda na yung cooling pads, makikita niyo namumuo na, nagiging matigas na yung pads. Yun yung calcium content ng tubig. Kaya tumitigas yung cooling pads. Titingnan nyo rin na walang tuyong part. Kailangan buo siya na nababasa. Maaring pamahayan ng daga yung cooling pads. Yung mga punit, kailangan mapalitan. Tsaka yung distribution pipe. Ngayon, sa mindset. Ngayon nga, balik tayo sa pitik-pitik. Kung ikukumpara mo yun sa pagluluto, kaya mo yung tansyahin talaga. Yun yung art form sa pagmamanok. At hanggang sa matrain mo na yung senses mo through experience, maraming beses mo ng grows na ginagawa yung pitik-pitik, gagaling ka dyan. Pero para sa mga beginners pa, at bagong investor, kailangan maging standard eh. Yung technology kasi, kaya niyang i-offset yung experience. So kung standardized na at computed na lahat, scientific na ang approach natin, ma-offset na yung kailangang skill level. Yun yung tinatawag na precision livestock farming. Also, maintain yung equipment para yung building natin mas tumagal 10, 20, 30, 40 years para maging continuous ang comfortability ng mga alaga nating manok. So yun, share nyo to sa mga kaibigan yung growers din. Thank you so much.